Posible di manong maging uninhabitable o hindi na matirhan ng Metro Manila sa loob lang ng 4 na taon dahil sa matinding traffic. Ayon po yan sa the American Chamber of Commerce of the Philippines. Patuloy daw kasi ang pagdami na masasakyan sa syudad. Giit naman ang gobyerno may mga bagong itinatayong istruktura na makatutulong para maibsan ang traffic. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, bahagi na ng buhay natin dito sa Metro Manila, no, ang matinding daloy ng trapiko. Pero ayon nga sa the American Chamber of Commerce of the Philippines, ay kung hindi ito magagawa ng solusyon ng gobyerno, ay posible maging uninhabitable ang Metro Manila sa usapin ng pag-commute at trapiko sa loob ng 4 na taon. Di hamak na mas maluwag na raw ang mga kalsada sa mga unang araw ng 2016. Ito ay ayon sa MMDA at PNP Traffic Management Group. It's been moving really well. I think people have recovered from the Christmas rush. We're not saying this is the way it is. I'm worried about the reports that 130,000 vehicles sold in Metro Manila and registered in Metro Manila in 2015 and more will be in 2016. Pero hindi ibig sabihin tuluyan ng nabura ang masikip na daloy ng trapiko. Ngayong araw nga lang muling gapang ang mga motorista sa EDSA. Ayon kay John Forbes, Senior Advisor ng American Chamber of Commerce of the Philippines, indikasyon ng mga ito na lumalaking demand para sa mga kalsada, na indikasyon ng lumalaking middle class at gumagandang ekonomiya. At ang pinagmumulan nito, ang dumaraming bilang ng mga bagong kotse. Traffic really is a sign of growth because the Filipino people, the Filipino middle class is enlarging, and that's good. That's what every family aspires to around the world. When people get cars, they want to use them. The other factor that sort of makes this the perfect storm, in addition to high growth, is the fact that oil prices are so low. Pero kung ibabase raw sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines na 310,000 bagong sasakyan noong 2014 at ang tinatayang 10% pagdami nito taon-taon sa loob ng 4 na taon, kung walang gagawin ng gobyerno, posible raw maging uninhabitable ang Metro Manila sa usapin ng trapiko at pag-commute. Manila is 35% of the total economic activity of the entire country on 1% of the land. So if even half of those additional cars are on the streets of Manila, along with additional motorbikes, you're going to have gridlock. It's no different than not building enough power plants to keep up with growth. If you don't build enough power plants and demand exceeds supply, then the lights go off. Nararanasan na raw natin ito sa ngayon. When you ask employees how much longer it takes for them to commute now than it did 2 or 3 years ago, the commuting time is doubled from 1 hour to 2 hours. And I know some employers that will not accept a job applicant who's perfectly qualified because they spend too much time commuting. Ayon sa AmCham, kailangan sumabay ng mass transport system sa lumalaking demand para sa mga kalsada. Pangunahin na mga high occupancy vehicle tulad ng mga tren. Sabi ng gobyerno, may mga bagong itinatayong estruktura na makatutulong sa traffic sa hinaharap tulad ng NAIA Expressway na magbubukas na sa Abril. Gayon din daw ang simula ng pagtatayo sa mga tulay sa Pasig River at bidding sa Katipunan at C5 Viaduct. At habang wala pa ang mga MRT at LRT extension lines, meron naman munang mga point-to-point bus para sa dagdag na alternatibo. I'm again pitching the point that a regulated, scheduled dispatch system is going to be good for everyone. 20% of the bus riders from North from Trinoma, because we're doing surveys there, have acknowledged the fact that they have decided to leave their car and ride the bus. Sa batas trapiko naman, maghihigpit na raw simula January 18 sa Yellow Lane mula Shaw hanggang Guadalupe southbound. Ipagbabawal na raw ang mga private vehicle na bumangka sa bus lane para makauna. When we can clear that, the buses will move a lot faster. And you will like to ride buses. Sa mga susunod na linggo, papalitan na rin ang permanenteng barrier sa mga kasalukuyang lane barriers sa EDSA. At Jessica, sabi din ni Secretary Rene Almendras, kasabay niya na ipinag-aaralan na rin daw nila
na payagan yung mga pribadong sasakyan na high occupancy kung tawagin o yung maraming sakay o yung mga nagka-carpool na gumamit ng mga yellow lane o yung mga bus lane. Yan ay kung meron pang espasyo na matitira doon sa mga bus lane, Jessica. Magandang pakinggan yung mga bagong istruktura na itatayo, Dano. Kaya lang, alam naman natin, yung mga istrukturang yan, kulang pa sa volume ng mga sasakyan. Ang gusto natin marinig na solusyon talaga ay yung effective at efficient na mass transport system. Kasi yung meron tayo ngayon, wala May problema pa Tama, Jessica. Ito nga yung sinasabi sa atin ni Mr. John Forbes ng AmCham Philippines na yung ngayon kasi ang nangyayari ngayon ay yung demand para sa kalsada ay so to speak nag-exceed na doon sa supply dahil overcapacity na yung ating mga kalsada. Pagdating sa infrastruktura, ang dapat daw gawin ng gobyerno ay sumabay dito sa demand na ito. Pero hindi lang daw sa mga kalsada, kundi pati na rin daw kailangan daw bigyan ng priority itong mga high occupancy vehicles. So ibig sabihin, kailangan bigyang prioridad ang mass transport. Nauna na rin nating narinig sa gobyerno na ito yung isa sa kanilang mga tinututukan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.